Diba? Sa ating paligid, nakikita natin may mga basura, parang balawala lang sa atin. May candy ng wrapper dyan, andyan lang, pinapabayaan lang. May mga chippy, mga Maggi, instant noodles, diba? Andyan lang yan sila. Parang minsan na, dinededma lang natin, ay, basura, bahala. Ganon, diba? So ngayon, meron kaming isi-share na kwento na sana ay magustuhan ninyo at may mapulot kayong aral. Ang title sa kwento na to ay Basura Monster. Magkaibigan, sina Buboy at Ana. Lagi nilang nakakalimutang magtapon ng basura. Hindi nila na alam na sa ilalim ng ilog ay may nabubuhay na mata ng halimaw. Ang mga basurang itinatapon ni Buboy at Ana ay isa-isang dumikit sa mata ng halimaw. Ito ang nagbigay ng buhay sa halimaw. Araw-araw, nagtatapon ng basura sina Buboy at Ana, kung saan-saan nang walang pagpapahalaga sa kapaligiran. At araw-araw, ang mga basurang itinapon nila ay kumakit sa mata ng halimaw, hanggang sa tinubuan na ito ng bibig, mga kamay at paa. Gawa lahat sa basurang itinapon nila. Magtapon ng basura sa kung saan-saan. Ano ba ang pwede natin gawin? Huli na ba ang lahat? Nagtungo ang dalawang bata sa alkalde at humingi ng tulong. Mayor, ano bang dapat namin gawin? Simple lang ang problema. Ang dapat lang natin gawin ay ang 3 R's. Ito na yung reduce, reuse, at recycle. Ito po yung solusyon natin sa ating problema sa basura. Ang una, reduce. Dapat hindi na natin masyadong gamitin ang mga bagay-bagay na pwede na natin hindi gamitin. Katulad ng mineral water. Kapag pwede naman tayo bumili ng baso na lang gamitin natin at hindi na tayo bumili ng mineral water or plastic sa soft drinks. Pwede naman tayo gumamit ng baso na lang. Sa pamamagitan nito na mabawasan yung basura sa ating kapaligiran. Ito na yung reduce. Yung pangalawa, ang reuse. So, since marami na tayong basura na nakikita sa ating kapaligiran, pwede natin yung gamitin ulit. Katulad ng botelya, mga plastic, or sa mga kasangkapan natin na hindi nasira na, pwede natin siyang gamitin ulit. So, ito na yung reuse. Ang huli naman, ang recycle. Maraming mga bagay na pwede natin i-recycle. Katulad ng mga pagbubulok at hindi nabubulok. Katulad ng papel, mga pagkain, pwede na siyang gawing ensayo natin sa compost pit. Diba kapag kumain tayo, marami yan siyang natitira na hindi natin nakakain like mga buto at mga kalods ng mga prutas. So, ang pwede natin gawin,
pwede natin siya ilagay sa compost pit. At para doon na siya mabubulok at pwede silang gawing fertilizer. At mga marami pang bagay na pwede natin i-recycle. So, katulad ng papel, kung hindi natin mga sobrang papel natin, pwede natin gamitin ulit sa susunod na pasukan. So, ito yung recycle. So, reduce, reuse, recycle. Iulit daw? So, ito yung mga solusyon natin para labanan si Basura Monster! Lahat ng mga tao ay natuto ng mag-recycle. Hindi sila bastang nagtatapon ng mga bagay na pwede pang magamit, tulad ng mga plastic bag, tasa, at bote. Natuto na rin silang magbawas ng basurang itinatapon. Dahil dito, humina ang Basura Monster. Wala na itong makain na basura. Hindi na niya kayang mabuhay na walang basura sa ilog. Nakita ng taong bayan kung paanong unti-unting nawala ang kapangyarihan ng Basura Monster. Hanggang sa hindi na ito kayang sirain ang kapaligiran. Yay! Sigaw ng mga bata. So, sa pamamagitan ng 3 R's, ito yung Reduce, reuse, recycle! talo natin si Basura Monster! Muling dumami ang mga isda, muling lumago ang mga puno, at muling luminaw ang tubig sa ilog. At naligtas ang mundo mula sa paninira ng Basura Monster. The end.